Pinalamang na gusto pang manalo ng Saudi. Muntikan pang makasalat ang Gilas kaso may Justin Brownlee. Heroic shot na naman para dito kay JB. Mismatch pa yung nagbantay kaya diretso overtime na domina pa ng Gilas 16-9 sa extra period. 95-88 sa endgame. Based nga sa mga commentator, dapat pinaul ng Saudi si Justin Brownlee nung nasa 4th quarter nung ititira niya ng 3-point shot kaso hindi nagawa. Ayun, pina-overtime pa. Ang Tatum ng Pinas, si Jamie Malonzo nakalaro din sa wakas 3 minutes. Wala din si Calvin Oftana dahil sa injury sa paa. Hindi pa alam kung makakalaro next game. Baka dito pa makabalik ulit yung Tatum ng Pinas versus dito sa Australia. Si CJ Perez naman nagkaroon ng injury sa paa at hindi pa sigurado kung makakalaro din next game. As usual, si Justin Brownlee pa rin ang aasahan, 29 points, 3 out of 5 mula sa beyond the arc. Si AG Edu, 17 points, merong pang 12 rebounds. Si Kevin Kembao naman, 31 minutes, 17 points, 50% sa field, 3 out of 8 sa 3-point area, merong pang 3 assist. Naka 7 points, 3 out of 6 pa si Kembao ng first quarter. Lumakas lalo si Kembao nung makasama si Malupiton sa mga tournament. Hindi yung training ni Kembao sa US ang nagpalupit sa kanya yung nagsasama siya sa mga game dito kay Malupiton. Na doble yung minutes, na doble din yung production. Siya kasi yung pinaka-efficient by numbers, by stats. Versus Saudi, pangatlo siya behind Edu and Brownlee pagdating sa efficiency rating. Kasi nga tumaas yung minutes niya. Makakaharap naman ng Gilas sa quarterfinals ang 15-0 na Australia. Sayang wala tayong panggulat. So nababasa ko lang sa mga posto ngayon na after nung game nila may round 2 daw ng suntukan. Parang bawal yata sa Saudi yon. Isa pa, parang may trauma pa yung isang player doon kapag napapag-usapan yung suntukan. Finger licking goods. Parang si Pajardo na lang ata yung natira sa parehong team sa gulo ng Gilas dati. By August 12, 7 AM, ang Gilas ay time 7 versus Australia. 100 tama 700. Pwede pang mabago yan. Kapag tinignan kasi yung lineup ng Australia, formidable talaga eh. Yung leading scorer nila, si Jalen Galloway, may average na 18 points, 4 rebounds per game. Para siyang automatic sa field. Sa loob ng 21 minutes per game, 64% sa field at 72% sa 3-point area. Sa tatlong laro niya, 3 beses lang din siyang sumablay sa beyond the arc. Yung versus Korea, mga shooter ang kalaban nila doon kaya dinaan din niya sa shooting. 4 out of 5 sa 3-point area nun. Kung babantayan din siya, kailangan din maiwasang ma-foul ng Gilas at mapunta sa SGA County dahil halos automatic din siya mula sa free throw area, 90%. Isa pa lang ang sinasablay din. Nag-buckles pa ako dun . Yung dalawa pa niyang kasamang scorer, si Jack McVey na nasa 13 points, 43% mula sa 3-point area, mas mataas pa yung 3-point field goal made niya kumpara sa 2 points, 3 out of 7 per game. Si Rennie Smith nasa 14 points, 50% sa field at 42% sa beyond the arc. 3 out of 7 per game. Silang tatlo yung scorer na namimihasa mula sa beyond the arc para sa Team Australia. Kasi nga kapag FIBA tournament, 3 points is the key. Ang point guard talaga ng Australia parang bago lang sinabak to si William Hickey. Ang nakalagay kasi doon forward talaga siya at nilagay sa team November 2024 para talaga sa FIBA Asia. Veterano na kasi siya ng NBL Australia. Nag-a-average siya 10 points, 4 rebounds, 6 assists per game. Siya ang second assist leader sa tournament. Kung ibibase sa lineup ng Gilas, ang pwedeng ibantay sa kanya si Newsome or kaya si KQ. Pero si Coach Timko na nakakaalam nun. Kahit hindi siya naglaro sa NBA, pero pang NBA type yung dating niya. Dual sim. Offense at defense. Pero mas kilala siya pagdating sa defense kumpara sa offense niya. Sa lineup kasi ng Australia, nakalagay talagang point guard doon si Rennie Smith. Pero si Hickey ang nagiging playmaker nila. Halos parehas lang din naman ang rotation ng player sa Australia at Gilas, 8 to 9 players. Kaso yung Australia, tambak kasi kalaban nila lagi kaya may garbage time. Based din sa stats, lamang ng malaki ang Australia plus 17 points agad kung ibibase sa Gilas. Pero nilamang naman ang Gilas based sa stats, turnover points, mas nakakascore ang Pilipinas kapag nakakakuha sila ng steal or turnover mula sa kalaban. Sa fast break points, lamang lang ng 1 point per game ang Australia kontra Gilas, 17 to 16. Pero sa second chance points, mas malaki ang nakukuha ng Gilas. Mas nakakascore sila kapag nakakakuha ng offensive rebound or another possession.
Hindi ko rin sigurado kung good or bad ang stats na to. Mas lamang ang Gilas sa points in the paint kontra Australia, 34-30 per game. Kaso ang Australia sa 100 points per game nila sa buong tournament, 36 points mula sa 3-point area. 27 points dun galing sa tatlong player na binanggit ko kanina, si Galloway, Smith at McVey. 9 3-point shot per game agad yung tatlo. Sa Gilas naman, 83 points per game sila sa tournament, 27 points per game sa beyond the arc. Nasa plus 9 agad doon ang Team Australia at nasa 9 3-point shot din ang Gilas sa buong tournament per game. Kaya nga 3-point shot is the key para nga makadikit yung Gilas kontra sa Australia dahil nun namimihasa itong tatlong player nila. Ito lang yung naiba sa Gilas ngayon, lagi silang slow start kapag sa first quarter. Sa 4 games nila, tanging versus Saudi nakalamang sa first. May average pa silang 17 points per game sa first. Ang Australia, laging strong start. Meron silang 26 points per game sa first quarter, plus 9 agad.